if you can, please avoid po going out on April 8. Hindi po ako nagbibiro talaga dyan. I've said this many times. Alright, hindi rin tayo magbibiro ngayon. Last year pa lang po, sinasabi ko na po, that do not be out. Pagka po yung wala kayong protection, like walang roof, walang walls, tapos solar eclipse, kahit po lunar eclipse pero matindi po pag solar eclipse. A minute of exposure in feng shui po, in metaphysics, is equivalent to a year of misfortunes, no? Sa isang taon na maraming pagsubok, maraming challenges. Kaya po mas maganda na stay put kayo, no? May oras naman po ang eclipse, so try to refrain from going out. Kung kayo man po ay nasa work, please be safe, sheltered inside, mga roof or mga walls, inside the house or building or offices. Huwag po kayo lalabas po kasi hindi po talaga maganda siya. And a lot of bad things. The energy will be so hard starting po ng April 8, no? Isa sa mga kinahihiligan ng mga Pinoy, pamahiin. Kahit basahin nyo to ng cover to cover, wala po kayong makikitang word na feng shui or word na swerte or malas. And hindi daw siya nagbibiro. Well, tingnan natin kung gaano kaseryoso ang Diyos sa mga pamahiin na to. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu. Yan yung mga fortune teller, mga sorcerer, mga medium, mga necromancy, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay, makinig kayo maigi, karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Malinaw pa sa solar eclipse yan. Do I respect her? Nire-respeto ko ba siya? Absolutely. But we respect people, pero hindi po natin pwedeng respetuhin yung mga misleading beliefs nila. Sa tingin nyo ba nire-respeto nyo ang Diyos kapag naniniwala kayo sa mga ganyang bagay? Hindi po. This is very clear. This is work of the devil to deceive us para mag-iba yung direction ng faith mo. Ang devil, sobrang crafty niyan. Ibubulong niyan sa'yo, sige okay lang yan, sundin mo, wala namang mawawala sa'yo. Meron yung faith mo. Naniniwala ka sa Diyos, tapos maniniwala ka sa pamahiin? Doesn't work that way. Idolatry po yan. Bakit? You're breaking the first commandment. You shall have no other gods before me. Let's say naniniwala ka dyan na natakot ka lumabas kasi sa tingin mo maraming mangyayari sa iyong masama. So you are creating your own God in your head. May sarili ka ng Diyos sa utak mo. At yung Diyos na nasa utak mo, mahina yan. Bakit? Kasi hindi ka kayang protektahan. Dahil lang magsusolar eclipse. Pag lumabas ka, maraming masamang mangyayari sa iyo. Mahinang Diyos ang nasa utak mo. Hindi yan yung Diyos na sinasamba natin. Hindi yan yung Diyos na sinasamba ko. Dahil ang Diyos na sinasamba ko is omnipotent, meaning all-powerful, almighty. Sobrang dami na po ngayong videos na misleading. Kaya importante talaga na araw-araw kayo nagbabasa ng Biblia to strengthen your faith para mas mapalalim pa yung pagkaunawa nyo sa salita ng Diyos. Nasa spiritual warfare po tayo. Ang demonyo, araw-araw yan magbibigay sa inyo ng pangpalito para ma-confuse kayo sa faith ninyo. Kasi dami ko rin nare-receive na message na kuya, nakapanood ako ng gento. Nalilito na tuloy ako. Naririnig nyo ba sarili nyo? Nakapanood. Ulitin nyo, nakapanood ako ng gento, sa ganyan. Narinig nyo ba yung mga sinasabi ninyo? Napanood ko. Napanood ko po. Nalito na ako. Punta sa scripture. Check nyo kung nandun ba yung sinasabi nila. Kung wala, don't bother. Huwag kayong ma-confuse. Jesus Christ is enough to protect me from any harm, to deliver me from any works of the devil. If God is with us, who can be against us? No weapon formed against us shall prosper. Diba? Proverbs 3 verse 5 to 6. Ang daming tao, ito ang life verse. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So bakit kayo maniniwala sa tao lang? Nangyayari na to 2,000 years ago, nauulit na naman ngayon. Basahin natin sa Mark. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus,
Ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. So this coming April 8 po, kanino kayo maniniwala? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? The Creator of the universe? Or sa isang tao lang?